guys, Sean here and welcome to Radhan's channel. For today's video, mag-unbox na naman tayo ng isang retro handheld gaming console na kayang tapatan tong RG35XX at mas maganda ang specs kesa dito at same ang price. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa retro gaming consoles, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadget na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. So ito nga sa paghahanap ko ng retro handheld gaming console na patok sa budget ninyo at patok sa budget ko, may nahanap akong katulad ng RG35XX na mas maganda ang specs at same sila ng presyo. Based sa description ng handheld gaming console na to, mas maganda yung specs ng i-unbox natin. Pero malalaman natin yan pagkatapos nating ma-unbox at makita kung ano talaga yung kapasidad ng gadget na to. At itapon mo na direct. Whee! Ito na siya. So, i-unbox na natin. Oh, shit! Gogi! Mas maganda yung box nito kaysa sa RG35XX. Oh, shit! Kakainis. Gagi, mas maganda. Tignan nyo naman yung box. Mas maganda kaysa sa RG35XX. Asan ba yung box ng RG35XX? Ito. Ito, tignan nyo guys. Ipagkumpara nyo yung box pa lang. Ayan, oh. Diba? Ngayon, malalaman natin kung ano yung laman ng loob. Baka naman pagbukas natin, tumbler to, na ganito kaliit, diba? Ayan, buksan natin. Excited ako kasi hindi siya unburnick eh. Medyo natatakot din ako kasi wala pang bumibili dun sa store ng ano na to, ng model na to. Sana maganda, no? Ngayon, nakalagay dito ay RCPU RK3326 quad-core ARM 64-bit Cortex A35 CPU up to 1.5 GHz RAM 1GB DDR3L 3.5-inch IPS full viewing angle, zero distance. Okay, hindi ko na alam kung ano iba. 2.4/5G Wi-Fi. Meron siyang Wi-Fi. What the fuck? Tapos meron ding Bluetooth. Damn. Tinalo niya talaga yung RG35XX sa specs. Tapos, support PSP, DCSS, hindi ko alam yung DCSS. PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, Neo Geo, GBA, GBC, GB, SFC, FC, and MD. Sa mga meron ng retro handheld gaming console, alam niyo na siguro kung ano yung mga pinagsasabi ko kanina like GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD. Alam niyo na yan, tingin ko. Next is light polymer 3200 mAh, lasting 6 hours. Damn! Ito kasi, alam ko, ang battery nito, check natin ha. Battery information nito, 2,600 milliamperes lang. Ito, 3,000 peri. Mas malupit si Perry. Ayun. Ano nyo na lang, i-post nyo na lang para makita nyo. Ay, ito yung ano niya, yung mga button. Ayan, screenshot nyo na lang din. Ayan. Screenshot nyo na lang or i-post nyo. Hindi rin pala branded tong console na to. Tinignan ko sa description, wala siyang brand eh. Hindi siya Anbernic, hindi siya Miu. Hindi ko alam kung ano to. Siguro bigyan ko na lang ng brand to. Siguro papangalan ko dito, The Rad Console. Ayan. Ganda. Ito yung laman. Una nakita natin sa box ay yung manual na hindi namin maintindihan. Hindi ko rin maintindihan. Meron namang English. Ayan. Ito na siya. Ayan. Diba? Pero tignan muna natin kung ano yung mga laman sa loob. Maya na natin buksan to. Ito na siya. Ito muna, meron siyang Type-C na cable para ma-charge. Ayan, meron siyang lagayan. Ang model na to ay R35X. O, diba? R, ibig sabihin yan, rad. O, wala na. Ayan. Mas pogi lang yung, yung lagayan nitong R35S. So, ayun. Ayan, buksan na natin. So, ito na siya. Pakina sana gumagana. Yun nga lang, napansin ko, wala pala siyang, protector. So, ito na yung item. Ayan. Ito. Kulay black siya na transparent. Tapos, meron siyang tape dito. Ayan. Tanggalin na natin. Yan. Ang ganda ng pagkaka-round ng screen niya. So ngayon, ito na yung item. Nakalagay dito sa likod, game console lang. Game console. Papaltang ko to. Gagawin kong rad console to. Built-in rechargeable LiPo battery. Only can use certified charger. The battery, parang same sila ng laki. Ito yung comparison. Ay, pucha, mas malaki to. Yan. Ay, mas mataas siya ng konti. Tapos ang ganda nung pagka-curve nito. Ang ganda ng pagka-curve niya kaysa kay RG35XX. Tapos sa lapad, mas malapad tong isa. Tingin ko mas magandang hawakan to kaysa dito sa RG35XX. Tingin ko lang makapal siya. Sa likod, ayan.
Mas malaki yung mga buttons ng left and right buttons. Ayan. L1, L2, R1, R. Sa harap, ito yung analog. Dalawang analog. Mukhang maganda yung analog. Tapos, tatlo yung button dito sa taas. Hindi ko alam kung ano yung FN. Tignan natin dito kung ano yung FN. Home! Home siya, home button. Tapos, yung isa ay select. Tapos may start button nandito. Yung speaker niya nandito sa gitna. Ayan. Speaker sa gitna. Tapos yung directional button and then A, B, C, X, Y. Mas gusto ko yung buttons nito. Yung design ng buttons kasi yung buttons niya, nandun na yung letters niya. Ito. Kumpara dito sa RG35XX, nakasulat pa siya sa shell nito. So, yun lang naman. Yung masyadong komplikado. Dito sa gilid, merong volume rocker. Ito. Nandito yung volume up and volume down. Ito yung positive and negative. Tapos sa baba nito yung TF1 kung saan siguro katulad ng sa RG35XX na nandito yung operating system SD card. Sa kabilang gilid naman sa left side andito yung power button. Ito yung power button, ito yung reset, at ito naman yung TF2. Sa feels halos same sila ni RG35XX pero mas gusto ko yung pagiging bulk niya. Parang mas nahawakan ko kasi. Ngayon, dito sa TF1 meron nang nakalagay na memory card na 16GB. Tapos dito naman sa kabila, meron ding micro SD na 64GB. Ayan. Upgrade ko na lang to kasi tingin ko hindi magandang klaseng micro SD to. Take note din pala guys na kapag bumili kayo ng retro handheld gaming console na hindi maganda ang SD card, palitan nyo agad at i-backup nyo agad yung mga games para hindi kayo nahihirapan. Sa kunwari, bigla nasira, di ba? Meron kayong backup ng mga games. Meron din pala guys sa ilalim nito, yung nasa right side na Type-C is for OTG. Next is yung headphone jack at yung isa is for DC para makapag-charge kayo. So ngayon, ito-turn on na natin siya. Ito-turn on na natin. Uy, nag-turn on agad. Hindi kailangan i-hold ng matagal. Ang pangit. Hindi ko tayo yung tawag dito, boot logo niya. Ano na? Yun na yun. ArcOS 2.0 yung ano niya. Yung operating system. Hindi maganda yung LCD. Hindi ko alam kung effect ba to or what. Pero parang effect siya. Ang ganda ng user interface niya. Siguro ganito sa ArcOS talaga. Maganda. System 1, System 2, System 3, Mame 2003, PC Engine, Disk System, Super Famicom, Nintendo 64, Game Boy Color, Advance, Nintendo DS, Mega Drive, Dreamcast. Shit, may Dreamcast. Game Gear meron din, Neo Geo, PlayStation, Sony PSP, damn! All games, ayan. May option para makita mo lahat ng games. Tapos favorites meron din. Tapos, bumalik na sa system. And ito yung interface pala para makita nyo ng mga games sa loob ng console. Ayan. Yung iba walang art cover or art box. Pero ito yung sample. Ito, gumagana din yan. Ayan. Select natin yung Tekken Dark Resurrection. Uy, ayan na. Ayun, may mga block. Mongit. Dito lang ako natalo talaga sa screen niya. Smooth So, upon checking guys, marami akong napansin dito sa R35S. So, ayun nga, ang una ko nakita yung screen. Meron siyang parang screen burn. Pero nung pag-restart ko, nawala naman siya. Tapos, yung sinasabi ko sa inyong particle, bigla siyang nawala. Kasi kanina daming particles dito eh. Kadalasan lumalabas yung mga particle na yun kapag white yung background. So, ngayon wala siya. Meron ba Nikita direct? Wala, di ba? Bigla siya nawala. Tapos, about sa screen ulit, kunwari nag-select ako ng game or naglalaro ako ng game tapos in-exit ko siya, yung game parang merong ghosting sa likod. Parang nandun pa rin siya, pero once na nag-run na ulit yung pangalawang game na nilaro mo, nawawala naman siya. Sa buttons, crisp siya, crisp. Maganda yung buttons niya, yung directional, itong A, B, X, Y, okay din. Itong L3, R3, okay din. Ito, medyo malaki lang yung L1, L2, R1, R2. Ang laki lang niya. Pero di ko alam kung magiging okay sa akin. Siguro, sa sunod na video natin, tignan natin kung ano yung magiging impression ko kapag after 1 or 2 weeks na paglalaro ko dito. Syempre, gagawa natin yan. Tsaka,
Isa pa sa ayaw ko yung boot logo niya. Syempre, kakalikutin natin yan at hindi pwedeng ganun ang boot logo natin. Dapat maganda. Sa sound, okay naman siya pero kapag nilakasan mo siya ng todo, parang may something na hindi maganda. Kaya medyo bawasan lang siguro yung volume ng konti. Tapos, ang OS nito is ArcOS. Hindi ko type yung pagbuboot niya kasi tignan nyo kung paano nagbuboot ito. Reset ko lang. Nakita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Yun yung ayoko, boot logo. Ang tagal niya mag-boot, hindi katulad ng RG35XX. Ayan. Diyan pa lang lalabas yung ArcOS. Sana mapalitan natin yan. And tingin ko makakalikot natin tong ArcOS. Tama naman yung boot logo ng RG35XX ko. Yan. Ito yung boot logo na pinagmamalan nyo. O, diba? Yun! At syempre, makukuha nyo lang tong boot logo na to kapag bumili kayo ng SD card sa Shopee account namin. Check nyo sa description sa baba para makabili kayo ng SD card namin na merong ganung boot logo. Tapos maraming games and 7,000 games yata. Pero actually 8,000 games yun. Sinasabi ko lang na 7,000. Pero syempre, hindi ko alam kung may doble doon o may tripling games. Hindi ko masasabi. Hindi ko rin na-try lahat ng games doon kasi sobrang dami nun, tol. Ilang araw ako nga abutin para lang matry lahat ng games na yun. Meron kayong free additional 10 games na pwedeng i-request sa amin. For example, meron kayong games na hinahanap, pwede nyo ipahanap sa amin at ilalagay namin dun sa SD card. At meron din kayong free na ganito. Lagayan siya ng micro SD. Pwede kang maglagay ng 6 na SD card at dito sa baba, pwedeng yung parang adapter yata tawag dun. So, sa final thoughts ko, hindi ko pa masabi yung 100% na kung ano yung kapasidad nito Pero sabi dito, merong wifi. Siguro, malalaman natin yan after ilang days tapos. I-review ko ulit para sa inyo. Huwag nyo munang bilhin. Pero, kung gusto nyo i-add to cart nyo na. Lalagay ko sa description sa baba. Hintayin nyo yung pros and cons na i-release namin about dito sa R35S na to. Pero kung tatanungin nyo ako sa first impression ko sa device na to, i-rate ko siya from 1 to 10. Bibigyan ko siya ng siguro 6 stars muna. Kasi hindi ko pa alam So yun nga, kailangan ko munang kalikutin to, alamin kung ano yung nasa loob. Bakit 6 stars? Kasi yun nga, pag on ko pa lang nung device, hindi ko na nagustuhan yung boot logo. Tapos napakatagal niyang mag-open. Siguro merong fix doon. Sana, hopefully. Tapos pangalawa, yung screen burn na hindi ko alam kung bakit nagkaroon nun. Pero, later on, nung nilalaro ko siya, naging okay naman. Pati yung mga malilit na particles, bigla siyang nawala. Hindi ko alam kung bakit. Yung ghosting nung previous na nilaro mong games, minsan, nag-i-stay siya doon na parang pag tinigmanan mo sa ibang angulo, nandun pa rin siya. And then, yung sunod, yung speaker, kapag naka-high volume siya, hindi ko siya nagugustuhan. Siguro, about 80% lang siguro nandun yung sweet spot niya na maganda yung sound niya. Pero syempre nga, hintayin nyo muna na malaro ko to. Makita lahat ng flaws at yung kagandahan ng device na to. Pero sa tingin ko, worth it pa rin siya. Worth it pa rin siya. Sobra. Guys, yung price nga pala nito ay tumataginting na 2,800 lang. Same ng presyo nitong RG35XX. Pero mas maganda yung mga console na dinagdag dito kasi meron ng PSP, meron ng DS, meron ng Dreamcast. So, ayun. Tignan natin kung hanggang saan ang kapasidad nito, kung hanggang anong console ang kaya nitong laruin. Meron siyang Wi-Fi na hindi ko pa natatry. Meron din siyang Bluetooth na hindi ko pa alam kung ano ang silbi. Sana nag-enjoy kayo at meron na naman akong Boodle Finds na para sa inyo sa mga retro gamers natin na nanonood. At don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about dito sa mga retro gaming consoles, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may-share para sa inyo. Yun lang guys, maraming salamat. Paalam!